Hello mga taga-Barangay Gigi! Welcome back sa Red Paul Podcast. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat! Bago tayo dumako sa episode 7, ang ating spin-off finale, gusto naming magpasalamat sa inyong patuloy na suporta. Gusto rin naming ipaalala sa inyo na maliban sa panonood dito sa YouTube, maaari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagbabasa sa Wattpad at pagdodonate sa Ko-fi. www.ko-fi.com/redpaul. Minimum donation is $1. Anumang donation nyo ay makakatulong sa amin sa patuloy na paggawa at pag-improve ng content. Maraming salamat po! Kung may mga katanungan kayo tungkol sa Ko-fi, pwede kayong magpunta sa description for additional details. Red Paul presents Episode 7 ang finale ng spin-off ng Milagrong Natamasa ni Mang Panata mula sa Ay Parang Tanga Volume 1. Mang Upo, Tay Parang Empty. Ay, sir! Biktima rin kami ni Junjun! Mamang polis! Hindi po nila ako kinidnap! Paliwanag ni Biko kasabay ni Mang Upo. Lumambot ang mukha ni Officer Megaphone pagtingin kay Biko. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba ng dalawang to? Tiningnan ng masama ni Officer Megaphone sina Mang Upo at Junjun. Okay lang po ako. Ngumiti si Officer Megaphone kay Biko. Mabuti naman. Hinarap ni Officer Megaphone si Mang Upo. Ayos rin itinuturo mo sa bata. Ikaw ang biktima. Tapos siya hindi mo kinidnap. Sa presento ka na magpaliwanag. Nabanas na si Junjun. Pero victim talaga si Mang Upo. Lahat kami victim dito. Ay, lahat victim mentality na. Walang laman tong building maliban sa inyong tatlo. Alam nga namang kinidnap nitong bata yung sarili niya. Lumang tugtugin na yan. Sa presinto na kayo magpaliwanag dalawa. Habang daan papunta sa presinto, sinubukang ipaliwanag ng tatlo kay Officer Megaphone na biktima silang tatlo ng tapyas. Napilitang sumali sa tapyas si Dambo para isalba si Biko. Buhay pa si Mang Panata at pinagbibintangan itong Smuggler King. At balak nang gamitin si Mang Upo para itrap si Mang Panata. Habang tumatagal silang nagpapaliwanag, tingin ni Officer Megaphone na siraan na silang tatlo ng ulo. Sa presinto, walang naintindihan si Matt sa mga sinabi ni Kupi dahil nanlaki ang ulo niya nang nalingunan niya iyong text ni Mang Panata. Mang Panata, Matt, kinuha ng tapya si Upo. On the way na ako sa Christmas party. Anak ka ng pancake! Nakikinig ka ba? Ha? Tiningnan ni Kupi ng parang tanga si Matt at inulit ang sinabi. Iniisip ni Matt na isali na si Kupi sa operasyon nila ni Mang Panata kasi biglang napasugod si Mang Panata sa party nang hindi sila handa. Magsasabi na sana si Matt. Kaso natuyo ang bibig niya sa sinabi ni Kupi. In short, may date ako kaya hindi ako mag-overtime ngayon. Hoy, nakuha mo na? May date ka? Okay. May date ka? Teka, may boyfriend ka? Tumaas ang kilay ni Kupi. Ba't ganyan itsura mo? May problema ba? Wala. Sige na. Umuwi ka na. Iniwan ni Kupi si Matt ng heartbroken sa presinto. Hindi niya alam na may boyfriend dito. Pumalatak si Matt. Wala siyang oras sa ganito. Mabilis na tumayo si Matt para sundan si Mang Panata sa party. Humahango siya palabas ng presinto habang nagte-text para pakilusin lahat ng backup nila sa GGPD.
nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Officer Megaphone. Sir, ayan pala kayo. Sir, nakita ko na yung Smuggler King. Nangidnap na naman ang bata. Kung ano-ano pa ang sinasabi. Boy pa raw si Mang Panata. Hindi ko na alam. Nasira na ulo. Napalingon si Matt kay Officer Megaphone. Pagkakita niya kay Mang Upo, muntik na niyang hindi mapindot ang send. Sabay-sabay na nagsalita ang mga bagong dating sa presinto. Pero nangibabaw ang tinig ni Mang Upo. Matt, delikado buhay ni Tay. Si Senyora, ginamit ako para matrap si Tay. Itinaas ni Matt ang kamay. Tumahimik ang lahat. Lumingon si Matt sa paligid. Walang tao maliban sa kanila. Ang problema, si Officer Megaphone na hindi parte ng operasyon nila ni Mang Panata. Tut-tut! Namulsa si Officer Megaphone at kumunot ang noo nang mabasa ang text ng superior niya. Sir, iwan ko na sa inyo tong mga to. May bust kami. Tumango si Matt. Alam niyang may bust kasi sa kanya nang galing ang order. Pag alis ni Megaphone, dinala ni Matt ang tatlo sa office nila ni Kupi. Hindi ka nagulat. Alam mong buhay pa si Mang Panata. Akusa ni Junjun pagkasara ng pinto. Okay lang ba kayo? Ang tagal na namin kayong hinahanap. Sabi ni Matt, nakatingin kina Mang Upo at Junjun. Okay lang kami. Matt, alam mo ba kung nasan si Tay? Mang Upo, alam kong marami po kayong tanong. Pero wala po tayong oras magpaliwanagan. Kung ano man ang nalaman nyo, wala kayong sasabihan. Delikado. Tumingin si Matt sa paligid. Kahit sino, wala. May mga biskwit at kape kami dyan ni Kupi. Pwede kayong kumain, magpahinga, manood ng TV. Babalikan ko kayo dito pagkatapos ng bust. Gusto sanang sumama ni Mang Upo, pero naalala niya na hindi na siya dapat magpabigat, kaya tumango na lang siya. Palabas na si Matt nang magtanong si Junjun. Teka lang. Matt, si Mang Panata nga ba talaga ang Smuggler King? Napahinto ng bahagya si Matt, nakahawak sa doorknob. Hindi masamang tao si Mang Panata. Bago pa may makapag-react, humangos na palabas ng office si Matt. Nilak ni Junjun ang pinto at nagparaot pa rito. Ang daming weird na nangyari nung araw na yun. Pati sagot ni Matt, weird. Pilit na iniisip ni Junjun kung ano na ba talaga ang nangyayari. Paraot pa rito rin si Biko. Iniisip si Dambo. Gusto sana niyang hanapin ito, pero natutunan niyang hindi siya dapat padalos-dalos. Si Mang Upo naman, umupo sa sofa para kalmahin ang sarili. Nakakita siya ng libro sa lamesita at dinampot ito para madistract. Mas maganda pang maupo na lang sa sopa habang buhay kaysa magbarila ng parang tanga kagaya noong 1975. A Special Operations Handbook for GGPD, GGDEA and GGBI. Hindi na na-realize ni Mang Upo na nabasa niya ng malakas ang title. Napalingon sina Junjun at Biko. Mang Upo, ano yan? Yan yung sinabi nila tayo kanina. Kinuha ni Biko iyong libro at binuksan. Naguluhan si Mang Upo. Hindi niyo po ba narinig sina Senyora at Dambo kanina? Hindi. Yung title ng handbook na yan. Yan yung saktong-saktong inumpisahan sabihin ni Senyora kanina. Tapos, tinapos ni Dambo. Pagkatapos nun, tumahimik na sila. Napaisip si Mang Upo. Mang Upo, Junjun, sabi dito. Basahin ko.
Mula ngayon, kapag may nagsabi na siya ay pulis, upang makatiyak na totoo ito, gamitin ang mga salitang isinulat ni numero 1. Mas maganda pang maupo na lang sa sofa habang buhay kaysa magbarila ng parang tanga kagaya noong 1975. Kapag hindi na kumpleto ang quote na ito, hindi pulis iyon at pwedeng arestuhin. Ito ay idinagdag sa procedure ng GGPD, GGDEA at GGBI upang hindi maulit ang parang tangang naging barila ng GGPD, GGDEA, GGBI noong 1975. Tumingin si Biko kina Mang Upo. Ano ba nangyari? Ba't nagbarilan sila noong 1975? Kinuha ni Junjun kay Biko ang libro at nag-skim and scan. Sumikat yun. Nung time na yun, na-discuss yan sa misa. Sabi ng pare, hindi maganda kapag wala na tayong tiwala sa isa't isa. Nagkabarilan sila dahil... Naputo lang sinasabi ni Mang Upo kasi nag-ring ang landline ni Matt. Naipon ng 3 sa mesa ni Matt. Hindi alam kung sasagutin ang telepono. Noong nakalimang ring na, naisip ni Junjun baka emergency kaya pinindot niya ang speakerphone. Matt! Si Kopi to! Kanina pa ako tumatawag sa cellphone mo. Nagkakabarilan na dito. Kailangan ko ng backup. Lahat ng backup. Nasa Platinum Elite First Class 5 Stars Hotel Resort Beach Club kami. Nabaril ko na yung bodyguard ng Smuggler King kanina. Pero naka-vest. Wisit! Pamilyar eh. Traidor sa tingin ko, traidor. Sige na. Hindi ko pwedeng maiwala yung Smuggler King. Lumayas na siya sa lobby kasama yung bodyguard niyang naka-vest. Napapitlag sina Junjun dahil nakarinig sila ng maraming barilan at mukhang nailaglag ni Kupi ang smartphone nito. Hello, ma'am. Walang sumagot. Parang may nakatapak pa ng smartphone ni Kupi. Hala! Ano na gagawin natin? Wala. Gagawa tayo ng paraan para makakontak si Matt. Mabilis na sagot ni Junjun bago pa kung ano ang maisip ng 2 kasama niya. Tututol sana si Biko pero naalala niya kung ano ang nangyari noong naging reckless sila ni Mang Upo. Nagbuntong hininga si Mang Upo. Tama si Junjun. Tingnan ko yung mga drawer ni Matt kung may calling card. Naupo sina Biko at Junjun sa sofa at binuksan na smartphone ni Tauhan 3 para tingnan sa internet kung may contact details si Matt. Biglang nagring ulit ang landline ni Matt. Napahinto sina Junjun sa pag-search sa Pekian Finds. Pinindot ni Mang Upo ang speakerphone. Hello? Opo? Unang hello pa lang ni Mang Panata. Napuno na ng luha ang mga mata ni Mang Upo. Kay, Ako nga, anak. Miss na kita. Gusto ko lang marinig ang boses mo. In case na dito na ako mamata. Tay, ano nangyayari? Nasaan kayo? Alagaan mo ang sarili mo. Opo. Sorry, hindi ko na naipaliwanag sa'yo ang lahat ng ito. Junjun, Apo, alagaan mo si Upo. Upo, huwag mong pababayaan si Junjun. Mag-alagaan kayong dalawa. Hindi na makasalita si Mang Upo. Napaupo na sa upuan ni Matt. Lahat ng feelings niya tumulas na sa mga mata niya. Tumayo na si Junjun para sigawan si Mang Panata sa phone. Lo! Nakakakilabot naman kayo. Wag ganun. Makakaligtas kayo. Wag. Sige na, anak.
Junjun, Apo, hindi kami pwedeng magtagal dito. Tumakas lang kami ni Matt sa labi. Tinutugis kami ng Sindikato Queen. Kanina pa. Nabaril na niya si Matt. Buti na lang naka-vest. Kung hindi, napuruan na siya sa puso. Matt, may gusto ka bang sabihin sa kanila? Nanlaki ang mga mata ng tatlo at sabay-sabay silang nagsabi na si Kupi lang iyong Sindikato Queen, undercover. Walang naintindihan si Mang Panata. Ano? Nagko-copy kayo? Sige, enjoy. Opo, sabi ni Matt, sabihin mo raw kina Magnus na mahal niya ang buong pamilya. Sina Margaret, Marie, Mai, at yung bunso nilang bagong panganak na si Marshall. Ay! Tay! Okay lang ako. Pero kailangan na naming umalis. Yung heels ng Sindikato Queen, bumaon na sa pinto. Muntik nang tamaan sa mukha si Matt. Hindi namin nakalain na ganito siya ka-hardcore. Mag-iingat kayo. Mahal ko. Narinig ni na Junjun na nalaglag ang pinto. Tay? Tay! Napatayo si Mang Upo para ilapit ang sarili sa phone. Ilang beses nitong tinawag si Mang Panata pero hindi na ito sumagot. Alam ni na Junjun at Biko na naputol na iyong call pero wala sa kanila ang makapagsabi kay Mang Upo. Kailangan nating makakontak si Matt o si Detective Kupi bago sila magkasakitan. Dahil sa sinabi ni Junjun, biglang naintindihan ni Mang Upo kung ano ang mga nangyayari. Junjun, kailangan na natin silang puntahan. Iyon nangyari noong 1975. Umulit! Nalito sina Junjun at Biko. Ipinaliwanag ni Mang Upo sa dalawa na iyong nangyayari ngayon ay pareho na nangyaring parang tangbarilan noong 1975. Ang sinasabi nyo? Pulis si Senyora? Nagloading ang utak ni Biko. Nanlaki ang mga mata at gumaan ang pakiramdam. Ibig sabihin, hindi traidor ang tatay ko. Malapit lang ang Platinum Elite First Class 5 Stars Hotel Resort Beach Club. Pero puno ng sasakyan ang kalye. Isang bloke pa ang layo ng hotel, traffic na. Kalahati ng mga sasakyang na-traffic ay police car. Umusad ng kaunti ang pekyang taxi na sinasakyan ni Mang Upo. Ay, parang pagong na tayo. Junjun, tatakbuhin ko na yung hotel. Hindi pa nakakapagsalita si Junjun. Bumaba na si Mang Upo at tumakbo na papunta sa hotel. Kailangan nang makarating ni Mang Upo sa hotel. Kailangan niyang mapatigil ang barilan. Habang tumatakbo, naalala ni Mang Upo na nagpaalam si Mang Panata sa telepono kanina. Tinamaan siya ng matinding pag-aalala. Na-imagine niya na nabaril ni Kupi si Mang Panata at naglanding ito sa sahig gaya ni Lito the 15th. Lalong bumilis ang takbo ni Mang Upo. Hindi na sumasayad sa lupa ang sakong. Kahit na nagsisigaw na ang mga muscle sa legs niya, patuloy pa rin siyang tumakbo. Halos masok na siya sa hingal nang makarating sa harap ng hotel. Pagpasok niya, nakita niyang puno ng GGPD, GGDEA at GGBI ang lobby. Nakalabas ang mga baril at nagbabarilan na ng parang tanga. Tumili si Mang Upo dahil muntik na siyang tamaan ng bala sa pisngi. Matapos mangyari iyon, parang may na-activate sa utak niya. All of a sudden, he felt alive. Pakiramdam niya, kaya niyang iwasan ang kahit ano. Pulis kayo lahat! Ibabaan yung mga baril nyo!
Walang makarinig kay Mang Upo sa lakas ng putukan. Hindi rin nakatulong ang umaalingaw na boses ni Officer Megaphone na naka-megaphone. Ang pinaka-winner ay yung pagkalakas-lakas na Joy to the World ni Nat King Cole galing sa itaas ng hotel. Hindi sumuko si Mang Upo. Paulit-ulit siyang nagsisigaw na pulis lahat ng nasa hotel at ibaba na ang mga baril. Napansin ni Mang Upo na wala talagang nakakarinig sa kanya, kaya pinuntahan niya si Officer Megaphone at inisnatch ang megaphone nito sabay takbo. Pulis kayong lahat! Ibaba niyo mga baril niyo! Nakita ni Mang Upo na unti-unting huminto ang mga nagbabarilan. Kasama si Officer Megaphone na mabilis na sinabihan ang mga kasamahan. Umakyat sa hotel si Mang Upo. Lahat na nagbabarilan sa bawat kwarto sa bawat floor. Binabawal niya gamit ang megaphone. Pagdating sa third floor, umalingaw-ngaw ang boses ni Officer Megaphone na hindi naka-megaphone. Hoy! Ibalik mo yung megaphone ko! Magnanakaw! Ipinagpatuloy ni Mang Upo ang ginagawa. Wala siyang pakialam kahit habulin siya ni Officer Megaphone. Gagawin niya ang lahat para matigil na ang barilan. Pagdating sa 30th floor, hindi na matalo ng megaphone ni Mang Upo ang pagkalakas-lakas na Joy to the World. Pero hindi siya sumuko. Patuloy siyang nagsisigaw sa megaphone. Pagdating sa 50th floor, ang tuhod ni Mang Upo ay gawa na sa gelatin. Ang damit niya nang gigitata sa pawis at ang hininga niya putol-putol. Matapos umiwas sa 10,000 bala, takasan si Officer Megaphone at pasukin lahat ng kwarto sa 50 floors na hotel, hindi nakita ni Mang Upo si Mang Panata, Matt, Senyora, Kupi at Dambo. Isa na lang ang pwedeng kinaroroonan ng mga ito. Ang huling lugar sa hotel na hindi pa niya napasok ang rooftop. Pinihit ni Mang Upo ang pinto ng rooftop. At doon, sinalubong siya ng napakaraming pulis na nagbabarilan. Pulis kayong lahat! Ibaba niyo mga baril niyo! Walang nakarinig kay Mang Upo sa sobrang intense na ng barilan at Joy to the World sa tainga ng bawat isa. Bang! 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 Ekspertong lumiyad na 5 beses si Mang Upo. Palayusa! 5 ligaw na bala. Natanaw ni Mang Upo sa kabilang side ng rooftop ang mga parang tangang speakers sa pinanggagalingan na nakabibinging Joy to the World. Sa tabi nito, nakatayo si May. Nakalabas ang smartphone. Todo live stream pa rin ito kahit na umuuga na ang sahig na niyayapakan sa lakas ng speakers at umuulan na ng bala. Napaisip si Mang Upo kung may natira pa sa eardrums ni May sa lakas ng speaker sa tabi nito. Sinubukang agawin ni Officer Megaphone ang megaphone kay Mang Upo. Mabilis na umilag si Mang Upo, sabay sigaw. Pulis kayong lahat! Ibaba niyo mga baril niyo! Walang nakarinig kay Mang Upo. Dagundong pa lang ng speakers, wala nang sinabi ang megaphone niya. Tapos may putukan pa. Pumalatak si Mang Upo. Kailangan niyang mapatay ang speakers. Para mapatay ang speakers, kailangang hindi mapatay si Mang Upo habang tumatawid sa parantangang killbox na rooftop. Bang, 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 bang! Sumayaw si Mang Upo para makaiwas sa 4 na bala. Nilundag siya ni Officer Megaphone. Rumolyo siya ng parang 40 pa lang. Pagtayo, nag-feeling underdress siya sa sobrang gara ng costumes na mga parang tangang nagbabarilang pulis. Natanaw ni Mang Upo sina Kupi at Matt. Kahit na nakatiara, nakapiluka ng blue at may malaking peking nunal sa pisngi si Kupi, madaling nakilala ito ni Mang Upo. At kahit na hindi makita ang mukha ni Matt,
Dahil nakataas ang hoodie at nakamaskara, alam ni Mang Upo na si Mat Iyong kabarilan ni Kupi. Pulis kayong lahat! Ibaba niyo mga paril niyo! Wala pa rin nakarinig kay Mang Upo. May nakatabig pa sa kanya. Bang! 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 Umiwas sa 3 bala si Mang Upo. Hinanap ni Mang Upo yung nakatabig sa kanya. Napanganga si Mang Upo pagkakita sa Smuggler King. Halos hindi na niya nakilala si Mang Panata. Sa kapal ng make-up nito, nabura na ang mga linya nito sa muka. Ang mga kamay ni Mang Panata ay may hawak na tig-isang revolver. Ang korona nitong pula at ginto ay pangharing-panghari ang dating. Ang robe nito ay kingly, katernong-katerno ng korona. Bang! Bang! Umilag si Mang Upo sa 2 bala. Tay! Pulis kayo lahat! Tama na! Hindi narinig ni Mang Panata si Mang Upo dahil busy itong nakikipagbarilan kina Senyora na bumunot na ng minigun at Dambo na naka-double rifle. Bumaril si Senyora. Umiwas ang Smuggler King. Bumaril ang Smuggler King. Umilag si Senyora. Bumaril si Dambo. Bang! Naalala ni Mang Upo kung paanong namatay si Lito the 15th matapos iputok ni Dambo ang baril. Nagkubli si Mang Panata. Nadaplisan ng ligaw na bala si Mang Upo sa binti. Nabitawan nito ang megaphone. Megaphone ko! Sigaw ni Officer Megaphone sabay dive. Nasalo niya ang kanyang megaphone at niyakap ito ng parang sanggol sa gitna ng barilan. Natumba si Mang Upo. Pulis kayong lahat! Ibaba niyo mga paril niyo! Pagmamakaawa ni Mang Upo, nangangaykay sa sakit ng dapli sa binti. Patuloy pa rin ang putukan. Hindi pwedeng sumuko si Mang Upo. Ngayong nawala pa sa kamay niya ang megaphone. Lalo niyang kailangang mapatay ang speakers. Nanginginig-nginig at dugo ang pilit na ginapang ni Mang Upo ang DJ area. Pagdating niya sa tabi nito, napagtanto niya na ang speakers ay may katabing microphone na naka-stand. Nagkapag-asa ng parang tanga si Mang Upo. Pawis na pawis at nanginginig ang mga laman. Pilit na kumapit si Mang Upo sa mic stand para makatayo. Nang sinubukan niyang ipangyapak ang paang nakakonekta sa binting nadaplisan, muntik na siyang mabuwal kung hindi niya nahawakan ang turntable at ginawang tungkod ang mic stand. Maluha-luha sa desperasyon at sakit ng daplis, nanginginig-nginig na pinatay ni Mang Upo ang joy to the world bago nagsalita sa mic. Pulis kayong lahat! Undercover! Parang may dumaang anghel sa buong rooftop dahil biglang huminto ang barilan. Pero ni isa, walang nagbaba ng baril. Mas maganda pang maupo na lang sa sopa. Habang buhay. Umpisa ni Mang Upo. Kesa magbarilan ng parang tanga, kagaya noong 1975. Dugtong ng lahat ng nasa hotel, maliban kay May, na todo live stream pa rin. Nanlaki ang mga mata at nangalaglag ang mga panga ng mga may hawak na baril. Nagsipagtinginan, bago nagsipagtawanan. Maya-maya, nagmamanhag na, nagsishake hands at nagbabatian na ng Merry Christmas ang mga nagbarilan pa lang. Nagtanggal ng tiara
naghubad ng wig at nag-alis ng nunal ang Sindikato Queen. Nag-alis ng maskara at hood ang bodyguard ng Smuggler King na naka-best. Kupi? Nanlaki ang mga mata ni Matt. Nanlaki rin ang mga mata ni Kupi. Matt? Ikaw yung buwisit na may vest? Teka, ibig sabihin, itong operasyon yung sinasabi mong date mo. Wala kang boyfriend. Natawa na si Kupi. Anak ka ng pancake! Binaril na kita sa puso! Yan pa naisip mo! Tumawa rin si Matt. Gusto mong magkape sa Monday? Sige. Pero samahan mo na ng itutulak. Pinahirapan niyo ako ng vest mo. Nakita ni Mang Upo na masaya ang mga pulis. Ngumiti siya. Mission accomplished. Worth it lahat ng pinaghirapan niya. Napansin ni Mang Upo na parang tabingi yung rooftop. Tapos parang dumilim. Tumakbo si Mang Panata. Upo! Nasalo ni Mang Panata si Mang Upo at tinratong parang megaphone nito. Nagising si Mang Upo sa napakabangong amoy ng mga bulaklak. Pagdilat niya, nakita niya ang puting kisame na noon lang niya nakita. Tiningnan ni Mang Upo ang paligid at ang una niyang nakita ay si Mang Panata. Nakadamit ito ng hindi pang Smuggler King at tulog na tulog sa upuan sa tabi ng kama niya. Nag-blare agad ang paningin ni Mang Upo at nag-tremble ang upper at lower lips niya. Tay, Dumilat si Mang Panata. Opa, gising ka na. Niyakap ni Mang Panata si Mang Upo. Matapos mag-iyakan ng parang tanga lang, binitawan ni Mang Panata si Mang Upo para kumustahin ang pakiramdam nito. Umatungal si Mang Upo. Okay lang po ako, Tay. Sobrang saya kong nandito kayo. Akala ko kasi iniwan nyo na ako. Tinapik-tapik ni Mang Panata ang balikat nito, hanggang sa ang atungal nito ay pasinghot-singhot na lang. Opo, alam mo, nung napatay ni Dambo si Kuya Lito, pinagsisiyang kong piniyasan ko kayo ni Junjun. Naawa lang talaga kasi ako sa inyo. Pakiramdam ko noon, lalo ko kayong nailagay sa peligro. Pero matapos ang lahat, hindi ko na mapagsisihan niyon. Kung hindi ko kayo pinyansahan, wala ka sa rooftop kahapon. Hindi mo na isalba ang 700 na buhay. Alam mo bang walang ibang nasaktan kung hindi ikaw? Ngumiti si Mang Panata. Nangingilid ang luha. Kaya ang daming bulaklak dito. Ang daming gustong magpasalamat sa iyo, anak. Isa kang bayani. Sobrang proud ako na anak kita. Naiyak ulit si Mang Upo. Maraming salamat po, Tay. Nung umakyat ako ng umakyat sa hotel, wala akong ibang gusto kung hindi mapahinto ang barilan bago may magkasakitan. Salamat sa Panginoon na walang nasaktan maliban sa akin. Anak, marami akong gustong sabihin sa iyo. Ang hiling ko lang sana, kapag natapos na ang aking sasabihin, hindi magbago ang pagtingin mo sa akin. Kumunot ang noo ni Mang Upo. Tay, hindi magbabago tingin ko sa inyo. Ngumiti ng malungkot si Mang Panata. Opo, pakinggan mo muna ako. Huwag ka munang sisingit. Okay ba yun? Tumango si Mang Upo.
Sobrang tagal ko na dapat sinabi ito sa'yo. Alam kong alam mo na. Pero gusto ko pa rin sabihin sa'yo. Pulis ako. Matagal na. 66 years na ako sa GGPD. Kasali ako sa nagkaparilan ng parang tanga noong 1975. Kaya ako sinulat yung Special Operations Handbook. Hindi ko alam kung nahulaan mo na, pero ako si numero 1. Biglang nagkasense kay Mang Upo, iyong kinainisan niyang quote. Bigla ring nagkasense iyong pinagagawa ni Mang Panata nung nasa abroad sila. Kaya pala wala kayong kapaguran nung nasa abroad tayo. Nag-skydiving, ice fishing, skiing, ice hockey, ballet, at mountain climbing na tayo. Pagod na ako. Nag-aaya pa kayong mag-basketball. Tapos, tumatawa pa kayo nung nag-skydiving tayo. Hindi lang yon. Iniahon pa niyo ko sa bangin ng parang wala lang. Kinuha niyo yung kamay ko. Tapos, hinatak niyo ako ng parang 20 lang kayo. Napahinto si Mang Upo nang malingunan ang pagod ng ngiti sa labi ni Mang Panata. Ay, sorry tay. Sabi ko hindi ako sisingit. Nag-wave off ng kamay si Mang Panata. Hindi ko alam kung naaalala mo pa. Kaya nagkaparilan noong 1975. Kasi akala ng GGPD, GGDEA at GGBI, sindikato ang bawat isa. Sa sobrang paranoid, walang nag-coordinate ng mga special operations. Ang maganda lang na nangyari noong araw na iyon ay sa wakas, napagtanto na namin na wala ng sindikato dahil kami-kami na ang nagbarilan. Nagbuntong hininga si Mang Panata. Dahil wala ng sindikato, nag-retire na iyong superior ko. Ako ang nautusan niyang gumawa ng handbook. Sa madaling salita, umulit ngayon yung nangyari noong 1975. Sinulat ko yung Special Operations Handbook para hindi na maulit iyon. Pero naulit pa rin. Ako papase muna. Mukhang 100 taong gulang na bigla ang hitsura ni Mang Panata. Dapat, nagretiro na lang ako 20 years ago sa halip na nag-umpisa ng bagong secret na operation bilang smuggler king. Hindi na nakatiis si Mang Upo. Ba't ba kasi kayo nag-undercover ulit? Sabi nyo, wala naman ang sindikato sa GG. 20 years ago, paparetiro na ako. Tumaas ulit ang crime rate. Nakausap ko iyong hepe ng GGPD. Pareho kaming hindi kampante. Tingin namin, malaunan may lalabas na sindikato. Naalala ko yung superior ko. Hindi nagretiro nang may sindikato pa. Kaya nagpaka-smuggler king ako. Para may katakutan ang mga mag-uumpisa ng sariling sindikato. Tay, buong buhay ko, ang alam ko, namamanata lang kayo araw-araw. Namamanata talaga ako araw-araw, anak. Araw-araw, dalangin ko sa katedral na matapos na ang gulo. Pakiramdam ko, hindi tayo safe. Pero ngayong nabaril ka dahil sa inumpisahan ko, naisip ko na ako lang ang problema. Masyado akong naging paranoid mula noong namatay ang nanay mo. Nilamon ako ng takot
Dahil ayokong maulit sa ibang pamilya ang nangyari sa atin. Sa sobrang paranoid ko, di na ako nakapagretiro. Nalito si Mang Upo. Medyo kinilabutan. Tay, ano po ba nangyari sa pamilya natin? Hindi po ba si Nay namatay dahil hindi lang nagising? Meron po ba akong hindi alam? Ang nanay mo, tinamaan ng ligaw na bala malapit sa enkwentro ng dalawang sindikato. Ang nakabaril sa nanay mo ay matagal nagtusa sa kulungan at kailan lang namatay na rin doon. Natahimik si Mang Upo. Tila napipi sa harap ng katotohanan. Patawarin mo ako, Upo. Hindi ko sinabi sa iyo yun dahil baka maging malulungkutin ka at mabuhay sa takot. Tay, Patawarin mo ako, anak. Dapat nagretiro na lang ako 20 years ago. Sana mas nabigyan kita ng atensyon. Sana natulungan kitang mahanap ang pangarap mo nang mas maaga. Sa sobrang paranoid ko, kinailangan kong pekihin ang pagkamatay ko para hindi ka idamay ni Senyora. Sa takot ko na magkaroon ng sindikato ulit sa GG, na-inspire ko sa Kakasmuggler King. Sinako mag-1 and 2 at nasaktan ka. Kung ano natuloy ang nangyari sa'yo. Namatay si Kuya Lito. Nadamay pa si Junjun. Sorry, anak. Tumango si Mang Upo at nagpahid ng luha. tay, gusto ko munang magpahinga. Makalipas ang 1 linggo, matapos magsimbang gabi, tahimik na nagnonoche buena sina Mang Panata, Mang Upo at Junjun sa gitna ng kusinang ipinalimas ni Biko. Bagamat halos magaling na ang tama ni Mang Upo sa binti, hindi pa rin naghihilom ang sugat na dulot ng katotohanang sinabi ni Mang Panata tungkol sa pagkamatay ng nanay niya at sa lihim nitong pag-undercover bilang smuggler king. Ilang beses nahuli ni Junjun na lumilingon si Mang Panata kay Mang Upo. Kapag tingin nito, hindi napapansin ni Mang Upo ang ginagawa nito. Nagbuntong hininga si Junjun. Kung hindi lang siya 1 linggong nabisi sa Christmas special article na iniutos ni Mr. Maximus nitong nakaraang linggo, mistilo na siya para mapagharap ang mag-ama. Bigla niyang naisip na magandang timing na itong Noche Buena, kaso bubukas pa lang ang bibig niya. Biglang nagping ang smartphone niya. Kinuha ni Junjun ang smartphone sa bulsa. Nanlaki ang mga mata niya sa notif ng Chirper. Top 1 trending na sa Chirper ang Christmas special tungkol sa naging secret operations ng GGPD, GGDEA at GGBI na humantong sa parang tangang barilan 2. Kahapon lang niya isinumite kay Mr. Maximus iyon for editing. Hindi mapigil ni Junjun ang ngiti. Bakit, Junjun? Paglingon ni Junjun, nakatingin sa kanya ang mag-ama. Halatang curious. Trending number 1 na po yung Christmas special ko. Parehong lumiwanag ang mukha ng dalawa. At sabay na nag-congratulate sa kanya. Thank you po. Hindi pa rin po ako makapaniwala na writer na ulit ako sa dyaryo. Paniwalaan mo na, Apo. Hindi ka naman kasi dapat natanggal sa trabaho. Alam kong nagsorry na yung boss mo. Naipaliwanag na ba niya sa'yo ang nangyari?
Opo. Tinawagan ni Matt si Mr. Maximus para tanggalin ako. Nakuha ko naman po kung bakit na paranoid si Matt. Nagumpisa kayong mastok ni Senyora after mag-viral nung article ko tungkol sa inyo ni Mang Upo. Kung tinawagan lang ako ni Matt, habang nasa abroad kami ni Upo, kinontra ko yung desisyon niya. Kaso, hindi niya ako tinawagan kasi gusto niyang mag-enjoy kami ni Upo. Napahilamos ng mukha si Mang Panata. Kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi na ako nag-undercover ng ganon. Sorry ulit, Apo. Tapos na po yun, Lo. Ilang beses na po kayong nag-sorry. Nag-release na po ng public apology ang dyaryo at ang mga pulis. Nasa dyaryo na po ako ulit. Okay na po yun. Nginitian ni Junjun si Mang Panata. Ngumiti rin si Mang Panata kay Junjun. Hindi pa rin makapaniwala si Junjun na tinawagan siya ni Mr. Maximus nung hindi pa nagigising si Mang Upo sa ospital para mag-sorry at i-assign sa kanya ang Christmas special ng dyaryo. Noong una, nag-alangan pa si Junjun na tanggapin ang trabaho. Pero ngayon, alam na niyang tama ang desisyon niyang tanggapin ulit ang pwesto. Hindi lang dahil nagtapwa ng article. Naramdaman lang niya ulit yung purpose niya sa buhay nung isinusulat niya ang article. Ngayong nakita niyang marami nang nakabasa, nakumpirma na ito ang gusto niyang gawin. Tiningnan pa ng isang beses ni Junjun ang top 1 trending na notif niya bago itago ulit ang smartphone sa bulsa. Halos lumutang na siya sa saya. Nalingunan niya na tahimik ulit na kumakain ang mag-ama. Naisip ni Junjun dumiskarte na. Pero biglang may nag-doorbell. May inimbita po ba kayo? Umiling ang dalawa. Teka lang po, tingnan ko po kung sino. Tumayo si Junjun para silipin muna sa bintana ang nag-doorbell. Sumilip si Junjun. Kinabahan siya ng parang tanga. May malaking truck na nakahinto sa tapat ng gate nila. Tapos, nakita ni Junjun sa siit ng gate na may malaking braso. Hello? Anong kailangan nyo? Junjun, papasukin mo kami. Hindi namin kayo mamodus. Natawa si Junjun dahil parang tanga si Biko. Pagdating sa harap ng gate, hindi niya pinagbuksan ang mga ito. Dapat ko nga ba kayong pagbuksan? May bata na may kasamang lalaking malaki ang katawan. Tapos, may malaking truck. Sige, wag mo buksan, Junjun. Amin na yung sopa ni Mang Upo. Napalakas ang bibig ni Biko. Biglang katabi na ni Junjun si Mang Upo at ito pa ang nagbukas ng gate. Nandito na yung sopa ko? Di lang po yung sopa nyo. Lahat ng ninakaw ni Biko nasa loob ng truck. Sagot ni Dambo. Pumunta si Dambo sa likod ng truck at binuksan ang pinto. Agad na sumilip si Mang Upo at Junjun. Punong-puno nga ito ng mga gamit nila. Nakahinga ng maluwag si Junjun nang matanaw ang bag niya na nakapatong sa dining table sa loob ng truck. Nakatitig ng puno ng pag-ibig sa sofa niya si Mang Upo. Buti! Nabawi nyo lahat! Tumango si Dambo. Madaling nahuli yung grupo ni Nakumag 1 and 2. Binili ni Maximus yung sopa. Nung diniliver, natunto na ng GGPD lahat ng kalokohan nila. Nagtago pa. Sabi ni Matt, nasa warehouse lang kung saan yung mga yun. Unang warehouse pa lang, nakita na namin. Kailangan nang manood ng ibang palabas ng mga yun. Puro abandonadong warehouse ang alam. Ayun, arestado na silang lahat. Sina Kumag 1 at 2, yung mga scammer na nagpapa-auction ng mga nakaw.
At lahat ng nagde-deliver. Makukulong na yung mga yun sa dami ng ebidensya. Hindi na makakapang-modus yung mga yun ulit. Walang nakapansin sa kanila, nakatabi na nila si Mang Panata. Hanggang sa nagsalita ito. Nakakatuwa naman kayo. Napalingon si Dambo. Merry Christmas po, numero 1. Ngumiti si Mang Panata at umiling. Merry Christmas din. Nagretiro na ako. Mang Panata na lang itawag mo sa akin. Napalingon si Mang Upo kay Mang Panata. Hindi alam ni Mang Upo na nagretiro na pala ito. Lumunok si Dambo. Mang Panata, yung tungkol kay Lito the 15th. May aksidente nangyari. Dahil dun sa kagagawang ko. Hindi ka makakarinig ng reklamo galing sa akin. Batas na ang bahala sa atin. Tumango si Dambo. Nagugutom na ako! Natawa si Mang Upo. Maraming pagkain sa loob. Tara, kumain muna tayo. Teka, kunin ko yung biko sa truck. Sabi ni Biko, bago excited na tumakbo para kunin ang paboritong kakanin. Kahit walang gamit at nakaupo lang sa tile sa gitna ng walang lamang kusina, masayang nagnoche buena ang 5. Kumagat si Mang Upo ng Biko na dala ni na Biko. Nanlaki ang mga mata at kumagat ulit. Ang sarap naman ito. Tumaas ang kilay ni Junjun. Naaalala kung gaano ka-dry iyong huling Biko na kinain nila ni na Mang Upo sa hindi apartment ni na Biko. Pumalatak si Biko at nilagyan ng Biko ang plato ni Junjun. Kumain ka! Masarap yan! Lahat naman ng biko masarap sa'yo. Yung biko na pinakain mo sa amin ni Mang Upo, sobrang dry. Hindi ako magtataka kung 1 taon na yun. Suminghot ng Biko si Biko. Iba tong biko na to. Gawa ni May. Ito na the best. Natawa si Dambo. Dumaan si May sa bahay namin kahapon. May dalang 2 bilao ng Biko. Inubos na ni Biko yung isa. Binigay niya yan para mag-thank you. Nasave pala buhay niya nung tourniquet na gawa ni Biko. Ngiting-ngiting hinimas ni Dambo ang ulo ng anak bago hinarap si Junjun. Ikaw daw nagsabi sa kanya na si Biko naglagay ng tourniquet. Tumango si Junjun at ikinuwento na nagkita sila ni May noong nagre-research siya para sa Christmas special niya. Nagkita kami mga 3 days ago sa office ni Detective Kopi sa JGBI. Nagsorry siya sa mga pinagsasabi niya sa amin ni Mang Upo. Tapos, tinanong niya kung sino naglagay ng tourniquet na gawa sa staff toy. Sabi ko, si Biko. Sabi niya, mag-thank you siya. Kumagat ng Biko si Junjun. Napakasarap nga pala nito. Matapos kumain at magkwentuhan hanggang madaling araw, nakitulog sina Biko kina Mang Upo. Kinabukasan, nagulat sina Mang Upo nang dumating sina Tauhan 1 and 2. Sinalubong ni Biko ang dalawa, nakahalukip-kip. Andito na kayo? Tapos na ba kayo magayos sa bahay namin? Tapos na po, ma'am. Kaya nandito na kami para bumawi naman kina Mang Upo at Junjun. Very good. Sa susunod, huwag kayong magbarilan sa bahay namin. Nabitawan ni Junjun ang electric fan. Kayong dalawa nagbarilan sa bahay ni Dambo? Naunang sumagot si Tauhan 1. Oo. Gigi Dea Caseco, under kay Agent Tapias. Yung undercover na senyora. Si Tauhan 2, taga GGBI. Tauhan ni Detective Kopi.
Yung nag-undercover na Sindikato Queen. Nung nagkita kami sa bahay ni Dambo. Hindi alam ni Junjun kung matatawa pa siya. Okay na. Nakakuha ko na. Sige, kunin nyo na yung ref sa truck. Hindi ko kaya yun. Hanggang electric fan lang kaya ko. Sige po, sir. Masiglang nag-ayos ng bahay maghapon ang 7. Napuno ulit ng kwentuhan at tawanan ang tahanan ng lolo, anak at apo. Pagkakain ng hapunan, nagpaalam na sina Dambo, Biko, Tauhan 1 at Tauhan 2 kina Mang Upo. Pagod man, masayang naupo sina Mang Panata, Mang Upo at Junjun sa sofa. Tiningnan nila ang paligid. Puno ang salas ng kanilang mga gamit, parang hindi na modus. Naisip ni Junjun, magandang timing ulit ito para mapagharap ang mag-ama. Kaso, naunahan siya ng dalawa na nagkasabay magsalita. Tumawa ang dalawa. Ngumiti si Junjun at naglaro ng game sa smartphone niya. Sige, Upo. Mauna ka na. Gusto ko lang sabihin na natuwa ako na nagretiro na kayo. Mabuti naman na natuwa ka. Ako rin. Nung nagretiro ako, nakaramdam ako ng totoong kapayapaan. Natahimik ulit ang dalawa. Tapos, nagkasabay ulit magsalita. Ikaw muna, Tay. Gusto ko lang sanang itanong kung galit ka sa akin. Kasi mula nung nag-usap tayo sa ospital, pakiramdam ko, iniiwasan mo ko. Hindi ako galit, Tay. Na-overwhelm lang ako sa sobrang halo-halo na ng feelings ko. Ang dami kasi ninyong sinabi. Nakahinga ng maluwag si Mang Panata. Ibig sabihin, ayos tayo, Upo? Opo, Tay. Nagngitian ang mag-ama. Alam nyo, dahil sa mga parang tangang nangyari, nahanap ko na pangarap ko. Nag-feeling alive ako nung nagkamisyon akong magsalba ng buhay ng maraming tao noong 1 linggo. Tay, parang gusto kong maging bombero. Nabilaukan si Mang Panata sa wala at nasa mid. Na-game over si Junjun sa laro sa sobrang random ng sinabi ni Mang Upo. Biglang tumayo si Mang Upo at nagtatakbo paakyat ng 2nd floor. Nagtinginan si Mang Panata at Junjun. Parehong curious kung ano naisip ni Mang Upo. Walang 1 minuto. Nakabalik na ulit sa sala si Mang Upo. Isinabit nito ang 2 Christmas socks na taon-taong isinasabit ng mag-ama sa Christmas tree nila. Tumingin si Mang Upo kay Mang Panata. Tay, hindi tayo nakapagsabit ng medyas. Pasko na. Sa tingin nyo ba, makakakuha pa tayo ng regalo galing kay Santa ngayong taon? Siyempre naman. Nakangiting sagot ni Mang Panata. Tumingin ang makahulugan kay Junjun. Si Junjun naman ang nabilaukan sa wala at nagkanda ubo. Wakas na po ng Mang Upo. Tay, parang empty. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang istoryang ito, please like, comment, share, and subscribe. Pwede rin po kayong mag-donate sa Ko-fi. www.ko-fi.com/redpol. Marami pong thank you po. Have a very Merry Christmas and a Happy New Year! Kita-kita tayo sa susunod!